Hindi mo siya mababawi sa kaka-chat, hindi sa mas mahabang paliwanag, at lalong hindi sa last message na akala mo magpapabago sa isip niya. Dahil habang mas hinahabol mo ang taong lumalayo, mas lalo kang nawawala sa paningin niya. Ang masakit na katotohanan, hindi ka niya namimiss kapag palagi kang nandyan. Kapag masyado kang available, nawawala ang value mo. Kaya minsan, ang pinakamalakas mong galaw ay ang pagkawala. Hindi para manipulahin siya, hindi para magmakaawa, kundi para iparamdam na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Dahil sa katahimikan mo, doon niya mararamdaman ang pagkawala mo. At doon nagsisimula ang tunay na power shift. Minsan, hindi mo kailangan na bully para bumalik siya. Kailangan mo lang maging lalaking pinagsisisihan niyang nawala. Ang video na ito ay para sa self-awareness at protection lamang. Hindi ito panawagan para manipulahin o saktan ng ibang tao. Alamin ang dark psychology tactics para hindi ka na madaling mamanipuli sa relasyon, trabaho o pang-araw-araw na buhay. Gamitin mo ito ng responsable at may tamang ethics. Kung may natutunan kang bagay, gamitin mo para protektahan ng sarili mo at ang mga taong mahal mo sa buhay. Kailangan mong tigilan muna siya. Tigilan ng kaka-text, tigilan ng kakahabol, tigilan ng kakaisip na may isang perfect message na magbabalik sa kanya. Dahil ang totoo, kapag mas lalo mong hinahabol habang malamig siya, mas lalo kang nawawala. Ito ang malaking pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki. Kapag nagkamali sila, nag-fix mode agad. Mas maraming chat, mas maraming explanation, mas maraming one last try. Akala nila, nasa susunod na message ang solusyon. Pero mali. Sa bawat unnecessary message, mas dumadagdag lang ang pressure. Parang sugat na paulit-ulit mong kinakamot. Hindi gumagaling. Kaya ang tunay na move, disappear. Hindi simpleng space, talagang pagkawala. 21 days, no contact, no stories, no random reactions, no profile checking, no engineered encounters. Hindi ka galit, hindi ka nagpaparinig. Tahimik ka lang, parang bumalik ka sa sarili mong buhay. Week 1, break the loop. Tanggalin mo siya sa digital habits mo. Walang stalking, walang re-read ng old convos. Dahil habang paulit-ulit mong binabalikan, emotional ka pa rin, nakakulong. At kung obsessed ka pa rin sa isip, eventually lalabas din yan. Magiging weak move ulit. Kaya hindi lang phone ang nilalayuan mo, pati mental addiction. Week number 2, let go of control. Itong mahirap. Tanggapin mo na baka hindi ito mag-work at maging okay ka pa rin. Dahil ang desperation, hindi laging nakikita agad, pero nararamdaman. Kapag bumalik kang kailangan mo siya, ipipil niya agad at mawawala ulit ang attraction. Week number 3, face reality. Hindi yan yung version na siya lang ang may mali. Tignan mo ang totoo. Ano ba talaga ang naging dahilan? Saan ka naging needy? Predictable, too available, passive, o over-invested? Dahil kung hindi mo aayusin ang tunay na problema, uulit lang ang parehong pattern. At kahit bumalik siya, mawawala ulit. Ngayon, kapag siya ang unang nag-reach out habang nasa silent phase ka, huwag ka sobrang eager. Huwag din bitter. Warm lang. Brief. Value. Parang okay ka, pero hindi obvious. Bakit? Dahil kapag full certainty na ulit, tumitigil ang curiosity. At ang curiosity ay mahalagang parte ng attraction. Phase 2. Break the file. May old version ka na sa isip niya. Kung babalik kang pareho pa rin, walang magbabago. Kaya kailangan mong basagin ang lumang imahe. Tanungin mo, anong tingin niya sa'yo dati? Too nice? Too needy? Too passive? Too predictable? Kapag nalaman mo, gawing kabaliktaran ang subtle energy mo. Hindi fake personality. Isang bagong layer lang na hindi niya inaasahan. Yung tipong mapapaisip siya, sandali, hindi ko alam na may ganito pala siya. At doon nagsisimula ang pattern interrupt. Isa pang psychological move. Maging unpredictable minsan. Magpakita ka, then full back. Hindi para maglaro, kundi para basagin ang expectation na available ka pa rin gaya ng dati. Kapag alam niya nandyan ka lagi, walang tensyon, walang mystery, walang urgency. At tandaan, ang uncertainty ay madalas bumubuhay ng curiosity. Susunod, make your world visible. Hindi para pagsilosin siya, kundi para ipakita na gumagalaw ang buhay mo. Better photos, more activity, growth, confidence. Hindi ka trying hard, nag-level up ka lang.
At malaking pagkakaiba yun. Dahil ang lalaking nagpapakita ng abundance, mas attractive kaysa sa lalaking obvious na naghihintay lang. Pero pinakamahalaga sa lahat, totoong ayusin mo sarili mo. Hindi lang display, real growth. Mas malakas na mindset, mas disiplinadong buhay, mas grounded na pressure. Dahil kung image lang ang nagbago, mabubutas din agad. Pero kung ikaw talaga ang nagbago, iba ang energy. At tandaan, ang goal mo ay hindi simpleng makuha siya ulit. Mas mataas doon. Maging lalaking, kapag bumalik siya, ikaw na ang prize. Hindi ka na humahabol, ikaw na ang hinahabol. Dahil ang tunay na comeback, hindi nanggagaling sa paghabol. Nanggagaling ito sa transformation. At kapag tunay kang nagbago, minsan hindi mo kailangan habulin. Sila mismo ang mapapaisip kung bakit ka nila binitawan. Lumabas ka, makipag-usap ka sa iba, lumandi ka ulit, makipagkilala ka sa bagong babae. Ipaalala mo sa sarili mo, hindi siya ang huling option sa mundo. Dahil labang iniisip mong siya lang ang chance mo, scarcity ang energy mo. At ang scarcity nakakapatay ng attraction. Pero kapag totoo kang nabubuhay ulit, dalawang bagay ang mangyayari. Una, unti-unting nababasag ang obsession. Pangalawa, kapag nakausap mo siya ulit, iba na ang energy mo. Hindi ka na nanggagaling sa takot mawalan. Mas grounded ka, mas dangerous, mas attractive. Tandaan, ang certainty ang kalaban mo rito. Habang sigurado siya kung sino ka, kung paano ka gagalaw, at kung gaano ka ka-available, hindi mababasag ang lumang image mo. Pero sa sandaling mag-crack ang certainty, doon siya mapapaisip, doon siya magre-reassess, doon bumubukas ang pinto ng curiosity. At ang curiosity ay simula ng renewed attraction. Kaya huwag mong i-over-explain ang pagbabago mo. Nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Bakit iba ka ngayon? Wag, dahil sa oras na inarate mo lahat, mamamatay ang mystery. At magmumukha ka lang na pilit na pilit. Mas malakas ang bagginess. Mas malakas ang subtle difference. Ngayon, phase 3, create unresolved sentiment. Sa puntong ito, nalilito na siya ng kaunti. Hindi ka na fully mabasa. Dito nagkakamali ang karamihan. Kapag nararamdaman nilang curious na ulit sila, bigla silang sobrang nagiging available. Sobrang warm, sobrang explain, sobrang obvious. At ibinibigay nila pabalik ang certainty. Nakakabasag lang nila, maling move. Ang confusion, asset mo ngayon. Huwag mong ayusin agad. Kailangan mong maiwang unfinished. Isang bagay na hindi niya maalis sa isip niya. Ito ang open loop. Halimbawa, may nakita kang movie kanina. Naalala kita. Tapos stop. Simple, pero psychological powerful. Automatic niyang iisipin, bakit? At kapag nagtanong siya, wag mong ibalik agad ang buong sagot. Ibigay mo lang ang kalahati. Enough para manatiling curious. Dahil tandaan, curiosity dies the moment certainty arrives. Ang goal mo, mag-iwan ng tanong na bumabalik sa isip niya. Kapag bumalik siya para itanong ulit, ibig sabihin gumana. Hindi na iyon simpleng curiosity. Compulsion na iyon. Pero ingat, huwag gawing obvious tactic. Kapag bawat message mo sobrang cryptic, umumukha ka lang na trying hard. Ang sikreto, normal conversation mostly. Konting unresolved tension lang. Paminsan-minsan. Subtle, natural, enough para may maiwang echo. Ngayon, phase 4, pull back. Ito ang opposite ng instinct ng karamihan. Kapag okay na ulit, mas lalo silang nag-i-invest. Maling move. Kailangan mong bawasan ang effort mo ng around 60 to 75%. Mas konting messages, mas maikling usapan, mas konting initiation. Hindi ghosting, hindi coldness. Present ka pa rin, pero hindi ka na over-available. Kailangan niyang maramdaman, wait, may nagbago. At doon pumapasok ang emotional recalibration. Parang oxygen, hindi mo pinapansin kapag lagi nandyan. Pero kapag nabawasan, biglang nararamdaman. Ganun din ang atensyon mo. Kapag palagi kang available, normal lang. Kapag nabawasan, biglang may available. Kasabay nito, baguhin mo rin ang tone mo. Polite, warm, pero detached. Parang okay ka kahit anong mangyari. Walang pressure, walang neediness, walang overmanagement. Itong energy na nagtatanong sa isip niya, may nawala ba rito? Kapag naitanong niya yon, nagsisimula siyang ibalyo ka ulit. Pwede rin konting jealousy, pero sprinkle lang. Hindi obvious, hindi pilit. Hindi drama. Simpleng sign lang na hindi umiikot ang mundo mo para sa kanya, na may options ka, na gumagalaw ang buhay mo. Dahil tandaan,
Ang lalaking may abundance, mas desirable kaysa sa lalaking emotionally dependent. Sa kabuuan, hindi ito tungkol sa paghabol. Ito ay tungkol sa pag-shift ng perception mula sa laging nandyan papunta sa, wait, bakit parang iba na siya? At sa tanong na iyon, nabubuong muli ang attraction. Dahil ang tunay na power sa pagkuha muli ng interest, hindi sa desperation, nasa control absence, curiosity, growth, at emotional self-mastery. Kapag na-master mo iyan, hindi ka nalang bumabalik. Mas mataas ka ng version ng sarili mo. At minsan, yun lang ang kailangan. Para siya naman ang lumapit pabalik. Gusto niya makita ka niya na may natural kang presence around other moments. Hindi para magpaka-playboy, pero para makita niyang hindi umiikot ang mundo mo sa kanya lang. Makita ka lang niyang komportable ka sa ibang babae. Normal usapan, casual interaction, baka may photos paminsan-minsan. Ang mensahe, may ibang babae sa paligid mo at hindi ka lang nakatambay sa bahay kakaisip sa kanya. Diyan nagsisimula ang uncertainty. Hindi niya alam exactly kung ano ka sa mga babaeng iyon. Friends lang ba? May potential ba? May competition ba? At dahil hindi niya ma-figure out ng buo, mas tumitindi ang feelings niya. Pero tandaan mo, huwag mong gamitin ang mga kaibigan niya. Huwag kang maging flirty sa babaeng personally niyang kakilala. Bakit? Kasi kapag tinanong lang niya na friends niya, instant mawawala ang mystery. Ang gusto mo, gumana imagination niya. Kapag hindi niya kilala, wala siyang concrete answers. At yun ang advantage mo. Step 4. Alamin mo kung kailan ka titigil. Dito maraming lalaking pumapalpak. Akala nila mas marami, mas effective. Hindi. Kapag nakita niyang sobrang daming babae, posibleng isipin niyang nakamove on ka na totally. At once na mangyari yun, mas mahirap ka nang bawiin. Parang seasoning lang yan. Ang mahusay na chef, konting asin muna, tikim, dagdag ulit kung kailangan. Hindi bubuhos buong bote kasi sisirain lang ang luto. Ganon din dito, kaunting expose lang, kaunting social proof, kaunting selos. Tapos stop, move ka na sa next phase. Ang goal mo, hindi iparamdam na wala ka na. Ang goal mo, na baka mawala ka. Magkaiba yun. Sa phase na ito, bumababa ang effort mo, mas magaan ang presence mo, mas maikli ang conversations. At sa isip niya, may maliit na alarm na tutunog. Wait, dati mas available siya ah. Bakit parang iba na ngayon? At yung tahimik na alarm na yan ang simula ng desire. Hindi pa man totally malinaw, pero napapansin niya na ang pagkawala ng isang bagay na dati niyang tinitake for granted. At kapag napansin ng tao ang pagkawala, doon niya marirealize ang value. Dahil umatras ka, nagkaroon ng space para lalo kang hanapin. Pero balance pa rin, detached enough para hindi ka mukhang needy. Pero hindi sobrang detached na parang wala ka ng pakialam. Enough jealousy para may tension. Pero hindi sobra, nasusuko na lang siya. Lahat dito, tamang dosage. Sobra, equal sira. Lahat ng ginawa mo before this reset, detachment, pattern interrupt, preparation lang yun. Dahil sa phase 5, ito ang execution. Isang moment, isang pagkakataon. At kapag pinalagpas mo, pwede magsara. Sa puntong ito, curious na siya. Mararamdaman niya ang tensyon. Mapapansin niya ang paglayo mo. Kaya ang unang step, mapag-isa mo siya. One-on-one. Hindi kailangan fancy date. Basta kayong dalawa lang. Kung social setting naman, pwede pa rin. Ang importante, kumilos ka. Mas mahalaga ang imperfect action kaysa sa perfect opportunity na pinapalampas. Step 2. Tigilan mo paghihintay ng perfect signal. Ito pinakamalaking pagkakamali ng karamihan. Nandyan na siya. Kayo lang, maganda ang vibes, pero naghihintay pa rin sila ng obvious signs. Ang totoo, walang universal signals. Kapag pumayag siyang makasama ka ng kayong dalawa lang, yun na ang signal. Pwede naman siyang tumanggi, pwede siyang magdala ng iba, pwede niyang gawing group setting, pero hindi. So paniwalaan mo. Step 3, make the move. Pinaka-direct at balanced. Ang keys. Clear intention, hindi confusing. Hindi rin sobra. Pero tandaan, build tension first. Eye contact,
closer distance, mas mabagal na usapan. Dapat hindi random, dapat natural progression. At huwag mong patayin ang moment sa, pwede ba kita halikan? Masyadong transactional. Basahin mo ang energy, then move. Kapag umatras siya ng konti, huwag agad mataranta. Hindi lahat ng hesitation, rejection. Minsan, kailangan lang ng dagdag tensyon. Stay calm at mag-focus. Step 4. Gawin mo sa encounter na yon, huwag mong patagalin. Huwag mong gawing next time na lang. Kasi kapag pinatagal mo, lumalamig ang momentum. Nagawa mo na lahat ng setup at kulang na lang conversation. At tandaan, lahat ng image na binuo mo, grounded, mysterious, independent, masisira kapag umurong ka sa crucial moment. Pero kapag kumilos ka, nagiging totoong lahat. Doon nagla-lock in ang attraction. Kahit hindi perfect, mas may respeto sa action kaysa sa takot. Mas okay nang sumubok kaysa walang ginawa. Dahil sa phase na to, boldness lang ang strategy. At kapag nakuha mo na siya, i-maintain mo ng tama. Huwag mong ulitin ang dating mali. Kung nagustuhan nyo ang ating mga videos, maaari nyo bang isubscribe ang ating YouTube channel na Hidden Truth PH. Maraming salamat sa inyong panonood.